Kamusta po ang peace and order situation po dito sa buong barangay po ng poblasyon po? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa sitwasyon po ng peace and order sa aming barangay ay totally na-handle namin ng maayos. Ang karaniwan lang nagiging problema namin dito is more on accident eh. Kasi dahil kami ay madalas sa nando kami sa kalsada, meron kaming area na MacArthur Highway, doon ang madalas aksidente. Ngayon sa peace and order naman dito ay ang karaniwan lang yung away magkakapitbahay, mga petty crimes, yan lang karaniwan. Pero yung sabihin natin heinous or malalang sitwasyon ng krimen dito ay wala naman. No? Wala, so far wala pong ganun nangyayari as of now. Okay po. Ngayon pong papalapit po ang midterm election, sir. Mag-i-implement din po ba or magkakandak din po ba kayo ng checkpoint together with PNP Giginto po? Yes, oo. Actually, kasama namin si PNP na lagi din pong nakasuporta sa amin sa panguna po ni Police Lieutenant Colonel Lupod. Nagpapasalamat kami na lagi silang nakasuporta. Actually, kung titingnan nyo, gabi-gabi nandun standby po yung aming barangay tanod doon sa harap ng simbahan, which is para madaling rumisponde sa anumang krimen na mangyayari. Lalong-lalo na po dito sa ngayon darating na midterm election. Siyempre, malapit ang eleksyon, maraming hindi inaasang mga pangyayari at lagi pong nakahanda ang katanuran ng barangay poblasyon para po umaksyon kung ano man po yung magiging problema. Okay po. May mga updated activity po ba ang barangay poblasyon po ngayon as of now po? Lagi kaming nagko-conduct ng weekly cleanup drive. Yan, isa sa pinakamahalaga sa amin. Kada Sabado ay naglilinis ang kawani ng barangay. Kasama din po namin yung mga NGOs na aming nasasakupang barangay. At pangalawa po yung dengue. No? Isa po din sa tinututukan ng barangay poblasyon kung paano po natin malelesen yung mga case ng dengue sa ating barangay. Sa pagkukondak, syempre, unang-una nga yung paglilinis. Number one, kasi kapag malinis ang ating paligid, yung pong lamok ay walang matitiran o hindi sila nakakapamahay ng matagal doon sa mga bakuran, lalo na doon sa mga areas na medyo binabaha. Yan, nakatutok din kami dyan. Naglalagay kami nung may binigay sa amin si RHU na panglagay pampatay sa kitikiti at nagko-conduct din kami ng misting operation pag po talaga kailangan na. Okay po. Bali po nagpapausok na po kayo sa mga bahay-bahay po ngayon. Oo. Inaano namin talaga continue sana yung aming operation sa tulong po ng ating pamahalaang bayan ng Giginto at ang ating RHU, may Dr. Piala, na kasabay po kami nagtutulong-tulong talaga para maiwasan natin o mapababa at halos mawala na po yung dengue case sa bayan ng Giginto at lalong-lalo na po sa aming barangay, sa barangay poblasyon. May mga naitala na po ba na dengue cases po sa ngayon sa barangay poblasyon po? Meron na po. Actually, ang naitala po sa amin, more on 12 cases of dengue, which is hindi naman totally severe. At salamat sa Diyos at hindi ganun yung mga nagiging kaso. Nakaka-recover sila naman sa awa ng Diyos. Kaya kami lagi nakabantay sa tulong po ng aming mga DHW na sila po ang nagko-conduct ng monitoring sa bawat po pamilya na nagkakaroon ng case ng dengue. Okay po, mensahe niyo po sa mamamayan ng barangay poblasyon po, Kap. Sa aking mga kabarangay, tandaan niyo po, nandito lang po ang inyong lingkod, Kapitan Manny Garcia.